Magandang araw po sa ating lahat. Gusto po nating magpasalamat sa araw na ito dahil sa ating pagkakatipon ulit sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pagpapala ng Espiritu Santo. Meron po tayong mahalagang pag-uusapan. Isisimplify po natin ang grace o biyaya ng Panginoon dito sa talk na pinamagatang Gifted, Understanding God's Favor. Pero bago ang lahat po ay gusto nating ibigay muna sa Panginoon ang lahat ng ating mga pag-uusapan. Magdasal po tayo. Mahal naming Diyos, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya mo. Simula nung kami ay nilikha mong maging mga tao, Panginoon, dito sa mundong ito. Mula sa iyong disenyo hanggat sa aming paglabas at kami, Panginoon, ay magkaroon ng malay, buhay, hanggat sa kami ay makakilala sa iyo at makatanggap ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami na sa lahat ng aming mga buhay, ikaw ay mapagbiyaya. Ngayong araw na ito, muli naming kikilalanin ang biyayang yan na ibubuhos mo sa amin, sa aming mga pagtalakay na gagawin sa napakahalagang paksa. Ikaw, Panginoon, ay manguna. Ang aming mga puso ay gawin mong may gana. Ang aming mga isip ay gawin mong mapagmatyag, Panginoon, sa mga aral na gusto mong patunayan sa bawat isa sa amin. Ang katotohanan mo, Panginoon, ang aming hanap, ang pagpapala mo, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami ay nandito. Ikaw, Lord God, ang aming inaasam na maintindihan sa lahat ng aming mga tatalakayin. Maraming salamat sa pagpapala ng fellowship na ito ulit sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So atin pong pag-usapan ito, Gifted, Understanding God's Favor or Understanding God's Grace. Kasi ang favor or God's favor is the same as God's grace. So yan po yung ating pag-uusapan. Alam ko po na karamihan sa atin ay nalaman na ang grace by definition, unmerited favor, yung gift of God na hindi deserved, etc. At lahat ng mga tao na pinagkalooban ng kaligtasan ay gifted, paborado ng Panginoon, ng Diyos. Upang maintindihan natin kung paano tayo iniligtas at ililigtas pa ng biyaya ng Diyos, atin pong tatalakayin ang paksang ito, Gifted, Understanding God's Favor. Sa Ephesians 2 verse 8 to 9, sabi ni Apostle Paul, "For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast." So kayo nga, sabi niya, ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa inyong sariling gawa, ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi bunga ng inyong mga gawa, upang walang sino mang magmayabang. Ang nagligtas sa atin ay yung biyaya ng Diyos, hindi yung ating pananampalataya. Ang nagliligtas ay ang biyaya ng Diyos. At marapat lang na dapat nating maintindihan ano ang biyaya ng Diyos. Na sa pamamagitan nito, kung ating ilalagak dito ang ating mga pananampalataya, tayo ay maliligtas. Ito ang kaloob ng Diyos, yung biyaya na nagligtas sa atin. Ito ay kaloob ng Diyos. At kapag naintindihan natin itong kaloob ng Diyos, maintindihan natin yung biyaya ng Diyos. At malalaman natin na ito nga yung nagligtas sa atin. Maraming tinutukoy na biyaya ang salita ng Diyos. Kaya lang, meron lang dalawang ultimong biyaya na ating pag-uusapan na siyang pinanggagalingan, na siyang dahilan at pundasyon ng lahat ng iba pang mga
kaloob niya o biyaya niya sa bawat isa sa atin. Ang biyaya o salitang biyaya ay matatagpuan natin na isa sa mga unang pinagbanggitan nito ay sa buhay ni Noah sa Genesis, kung hindi man ito yung pinakauna. Nung ang Diyos ay nagbabala ng paggunaw ng sanglibutan nung panahon ni Noah sa pamamagitan ng tubig. At sabi niya sa Genesis 6 verse 8, samantalang ang lahat ng mga tao ay masasama at meron lamang silang mga layunin ng kasamaan sa kanilang mga puso. Sabi niya, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Pero si Noah, siya ay nakasumpong ng biyaya sa Panginoon. So si Noah ay biniyayaan, paborado. Siya ay binigyan ng kaloob ng kaligtasan na hindi niya deserve o hindi karapat-dapat sa kanya. Yun yung ibig sabihin ng biyaya. Favor of God. The gift of salvation undeserved. Si Noah ay nakatagpo ng ganito at ang kanyang sambahayan. Grace, Jesus, Holy Spirit. So ating titingnan dito sa parting ito ng pagtalakay natin na ang biyayang binabanggit ng Biblia ay ultimong makikita sa Panginoong Jesucristo at sa Banal na Espiritu. Sa Zechariah 12 verse 10, and I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace. Ibubuhos ko, sabi niya, yung espiritu ng biyaya at ng habag o awa sa sangbahayan ni David at sa mga mamamayan ng Jerusalem. At ito ay mangyayari pa lang dahil ito ay prophecy tungkol sa conversion ng mga Hudyo sa Panginoong Hesus at pagtanggap nila ng kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng pagbuhos sa kanila ng espiritu ng biyaya. So tinawag yung Espiritu Santo na espiritu ng biyaya at ng habag dito. So ang Holy Spirit ay espiritu ng biyaya. Sa John 1 verse 17, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. At sinabi dito na ang Panginoong Jesucristo ay ang pagdating ng biyaya sa atin. So siya ay biyaya ng Diyos sa atin o siya ay biyaya sa atin, ang Panginoong Jesus. Hindi lamang siya ang katotohanan, kundi siya ang biyaya. Kapansin-pansin na hindi siya nangaral tungkol sa biyaya, kundi siya yung biyaya. At habang siya ay salamuha, habang siya ay tumutugon sa mga tao, habang siya ay nabubuhay, ang biyaya ay na-express. Siya ang expression ng biyaya, ang Panginoong Hesus. Siya ang buhay ng biyaya. Kung siya ay nakikisalamuha yung biyaya. Kung siya ay nagre-react sa mga kalagayan at sa mga tao, ang biyaya ay nagre-react dahil dumating ang biyaya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Subalit nakita rin natin kanina sa Zechariah 12 verse 10 na ang Holy Spirit ay espiritu din ng biyaya. So sa dalawang persona ng pagka-Diyos na ito, ang biyaya ay makikilala, ang biyaya ay dumating. Ephesians 2 verse 8-9, for by grace you have been saved. Ang tagapagligtas natin ay ang Diyos. Di ba? Palaging ganun ang mababasa natin sa Old at saka sa New Testament. Pero dito ang sinasabi niya, by grace you have been saved. Sa pamamagitan ng biyaya kayo ay naligtas. Hindi lamang ito yung kaparaanan ng Diyos ang nagligtas sa atin, kundi ang Diyos yung nagligtas sa atin. At ang persona ng pagka-Diyos na tinatawag na biyaya o nagdala ng biyaya sa Biblia ay ang Holy Spirit at ang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kung siya ay ang biyaya o nagdala ng biyaya at ang Holy Spirit ay espiritu ng biyaya, ito yung nagliligtas sa atin. Ito ang kaloob ng Diyos. Ito yung undeserved na favor ng Panginoon
upang tayo ay iligtas. Yung pagdating niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ang mga persona ng pagka-Diyos. Katulad ng alam natin at tinatanggap natin. Isaac, the story of God's grace, salvation through Jesus, and the Holy Spirit in the Old Testament. Yung kwento ni Isaac, yung ikalawang anak ni Abraham. Mayroong isang punto sa kanyang kwento sa Genesis chapter 22 na at 24 na nagpapatungkol sa paghahain sana o paghahandog sana ng kanyang amang Abraham sa kanya sa altar para sa Diyos. At ang paghahanap ng kanyang servant, ang servant ni Abraham, ng mapapangasawa ni Isaac. At ang dalawang puntong ito sa kwento ni Isaac ay kwento ng biyaya ng Diyos. At kung ang biyaya ng Diyos ang nagliligtas, ito ay kwento ng kaligtasan ng sangkatauhan. At ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grace. At ang grace ay dumating sa pamamagitan ni Jesus at ng Espiritu Santo. Therefore, yung kwento ng Genesis 22 at 24 ni Isaac ay patungkol sa pagdating ng kaligtasan sa Panginoong Jesus at sa Espiritu Santo. Ating tunghayan, the story of God's grace in the life of Isaac. Si Isaac ay anak ni Abraham. Si Abraham ay kaibigan ng Diyos. At si Abraham ay masunurin sa Diyos. Hindi lamang siya mananampalataya, subalit masunurin siya. At ang kanyang pagsunod dahil sa kanyang pananampalataya ang nagbigay ng katuwiran sa kanya sa Diyos. Isang araw siya ay hinilingan ng Diyos na kanyang ihain ang bugtong niyang anak na si Isaac. Tinawag na bugtong na anak si Isaac sa Genesis chapter 22. At siya ay pumayag, si Abraham. Dadalhin niya sa isang bundok sa Moriah yung kanyang anak upang doon ay ihandog sa Diyos. Maraming samut-saring naglalaro sa isip ni Abraham habang papunta siya doon at naglalakad sila. Iniisip niya na pwedeng buhayin muli yung kanyang anak ng Diyos o kaya naman ay pwedeng gumawa yung Diyos ng marami pang Isaac. Kahit sa pamamagitan ng bato ay pwede siyang gumawa ng maraming Isaac. Sa isip ni Abraham ay hindi niya tiningnan ang layunin at hiling ng Diyos na masama. Subalit pinangatwiranan niya dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos, ang Diyos sa kanyang isip. Kahit na sa kanyang isip ay nagkakaroon ng paglalaban dahil mahal niya ang kanyang anak na si Isaac at ito ay bugtong. Sa Genesis 22 verse 8, habang sila ay paakyat, Abraham said, kasi siya ay tinanong ng kanyang anak na si Isaac, dala na natin ng mga gamit panghandog, nasaan yung tupa na iahandog? Sabi ni Abraham, God will provide for himself the lamb for burnt offering, my son. So they went both of them together. Sabi niya, maglalaan yung Diyos ng isang tupa upang maging handog na susunugin sa Kanya. God will provide. Di pagdaka, sabi niya sa verse 14, nung siya ay aktong papatay na niya yung kanyang anak at kanyang uundayan ng saksak, pinigilan siya ng isang anghel at sabi ng anghel, merong hahalili sa iyong anak at nakita niya yung isang lalaking tupa at kinuha niya at ito ay kanyang inihain imbis na si Isaac. At tinawag ni Abraham, sabi niya sa verse 14, ang lugar na yon, the Lord will provide, or Jehovah Jireh. As it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. Palagi nating ginagamit yung salita na Jehovah Jireh or Yahweh Jireh. Nang ibig sabihin, ang Panginoon ay maglalaan.
Pero may pinatutungkulan yung pagiging Jehovah Jireh niya. Hindi lamang ito provision ng kahit anumang kailangan natin, kundi provision tungkol sa partikular na pangangailangan natin. At itong partikular na pangangailangan na ito ay kanyang ipoprovide, ilalaan sa atin sa kanyang bundok. At alam natin kung ano yung provision na ito. Prinubide si Abraham ng isang lalaking tupa upang yung kanyang bugtong na anak ay maligtas at hindi maihain sa Diyos. At ang sinabi niyang provision ng Diyos ng hain ay hindi si Isaac kundi yung tupa. Pero sabi niya, the Lord will provide, on the mount of the Lord it shall be provided. Ang paglalaan ng Panginoon ng tupa isang araw ay gagawin niya sa bundok ng Panginoon. At alam natin kung ano yung tinutukoy ni Abraham dito. Hindi lamang niya pinatutungkulan yung lugar na ito kung saan niya inihain muntikan ang kanyang anak. At pinalitan ito ng isang tupa. Subalit, dito din sa bundok na ito, tila baga, ay ihain yung ipoprovide ng Panginoon na tupa. At ito ay para sa kaligtasan ng lahat ng nilikha ng mga tao. Si Jesus Christ, nung siya ay pinapatay, nung ipinako siya sa krus, sa burol ng Kalbaryo, ay nandun at ibinibigay ulit ng Panginoon, pinupulfill niya yung kanyang provision para sa atin. Hindi na lamang paghiling ng isang bugtong na anak mula sa tao, kundi ibinigay niya yung kanyang sariling anak. Bugtong din upang mamatay. Hindi mapigilan ng kanyang kamatayan, kundi matuloy yung kanyang kamatayan. Dahil siya yung provision ng Panginoon at iahandog niya yung kanyang anak sa bundok. Ito ay tungkol kay Jesus Christ, kung gano'n. Bugtong na anak na iyahain, na sinisimbolo ng lahat ng hain ng mga hayop, lalong-lalo na ng mga tupa sa Old Testament. Sa Genesis 22 verse 19, pagkatapos niyang muntikan ng mahain si Isaac at may handog, pinalitan ng Diyos yung handog ng isang tupa, at nang maibigay na niya yung tupa, ay pinagpala siya ng Panginoon. Inulit yung pagpapala para kay Abraham. Dito sa verse 19, sila ay bababa na. So, Abraham returned to his young men, and they arose and went together to Beersheba, and Abraham lived at Beersheba. Walang binanggit na kasama niya si Isaac. Basta ang kanyang binalikan ay yung mga binatang kasama niya o mga walang asawang kasama niyang mga lalaki. At sila ay umuwi sa Beersheba. Ito din yung kanyang iniwan sa ibaba ng bundok, katulad ng mababasa natin sa verse 5. Nung sila ay paakyat ni Isaac, ay hindi lamang sila dalawa. Subalit meron pang dalawa silang kasamang mga lalaki dito, sabi sa verse 4, at dito sa verse 5 sabi niya din, Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey, and I and the boy will go over there and worship and come again to you." At totoo yung ginawa niya, hindi para maghain ng tao, kundi i-worship yung Panginoon. Dahil pinalitan ng Panginoon si Isaac ng isang tupa. At dahil doon, nagdala ng worship si Abraham. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil naligtas yung kanyang anak. At binalikan niya yung mga kasama niyang ito. Pero mapapansin natin na kasama niya si Abraham paakyat, pero pagbaba, si Isaac pala, kasama niyang umakyat si Isaac, pero pagbaba, hindi na niya kasama si Isaac. Di ba? Hindi mo naman mabasa na siya ay nakasama dito. Yan syempre, kasama niya si Isaac, kaya lang sa kwento, hindi mo mababasa na kasama niya. At ang sumunod dito ay namatay yung kanyang, sa chapter 23, namatay na yung kanyang nanay, si Sarah, at siya ay binurol, siya ay nilibing. Sa chapter 24, saka mo lang mababasa ulit si Isaac.
Okay? Mababasa mo lang siya ulit sa chapter 24. Hindi mo siya mababasa sa chapter 23, hindi mo siya mababasa um, pagkatapos na maihain siya sa chapter 22 o halos maihain siya sa chapter 22 at mababasa mo na lang siya sa chapter 24. Ano ang kwento ng chapter 24 ng Genesis? Ito yung paghahanap ni Abraham ng mapapangasawa ni Isaac. Kanyang inutusan yung kanyang uh, mayordomo, yung pinagkakatiwalaan niyang alipin. Mababasa natin sa Genesis 24 verse 4. But will go to my country and to my kindred and take a wife for my son Isaac. Sabi niya sabi ni Abraham sa kanyang servant, pumunta ka doon sa bayan ng aking mga kamag-anak at kumuha ka ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. At ito yung ginawa nung alipin, nung alila. Siya ay nagbiyahe papunta doon sa bayan ni na Abraham. At kasi iniwan ni Abraham yung bayan niya, di ba? Sila ay galing sa Chaldea at sila ay pumunta sa Kanaan, di ba? Nung una. At binalikan niya yung lugar na ito at doon siya ay naghanap ng mapapangasawa ng kanyang boss, ng kanyang amo, di ba? At siya ay humingi ng senyales mula sa Diyos itong alipin na ito. At sabi niya kung sino yung dalaga na magpapainom sa akin o kaya naman sa aking mga kamelyo ay yun yung sagot. Siya yung binigay mo sa amin na magiging asawa ng aking Panginoon si Isaac, sabi niya. At habang siya ay nagpapahinga, malapit dun sa mga balon, dumating si Rebecca. At si Rebecca ay maganda, anak siya ng pinsan ni Abraham at siya ay or kapatid siya ay nagpainom sa kanyang mga kamelyo at sa alipin na ito at yun, the rest is history. Sinamahan siya sa bahay, hiniling siya na pwede bang maging mapangasawa siya ng aking Panginoon at sumama siya nang walang kaabog-abog. At sila ay naging magkasintahan at eventually ay naging mag-asawa. Ito yung kwento ng paghahanap sa chapter 24 ng mapapangasawa ni Isaac. Di ba? At yun yung sinabi niya, di ba? Pagdating nila sa bahay o sa lugar ni na Abraham kasama na si Rebecca, nakita niya ng di kalayuan si Isaac, nakita ni Rebecca. At sabi niya, sino itong lalaking ito na naglalakad dyan sa bukid upang tayo ay salubungin? Sabi nung servant, it is my master. Siya yung aking Panginoon. So she took her veil and covered herself. At kanyang tinalokbungan yung kanyang sarili, yung kanyang mukha. Kasi ito ay kanilang kostumaryo. At sila ay inintroduce at eventually na in love silang pareho sa isa't isa. Sila yung pinagsimulan nung pagpapala mula kay Abraham. Katulad ng sinasabi ko, yung Genesis 22 ay hindi hain ni Isaac, kundi ito ay kwento eventually ng hain ng Panginoong Hesus, yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating kasalanan. So, siya ay bugtong na anak din at siya ay inihain ang Panginoong Hesus. Pero pagkatapos niyang maihain, katulad lang ni Isaac, ang Panginoong Hesus ay umalis. At hanggang ngayon ay hinihintay natin. Katulad ni Isaac, hindi na natin mababasa yung kanyang pangalan mula dun sa Genesis 22 verse 19. Hindi mo na siya mababasa. Mababasa mo na lang siya nung nakaharap na niya yung kanyang asawa. At eventually, yun din yung mangyayari. Si Jesus Christ ay darating lang at magkakaroon ng kasalan kasi sasalubungin siya ng kanyang katipan, ang simbahan, sa alapaap isang araw. Pero habang wala siya, ay naghahanap yung alipin ng mapapangasawa.
Ang asawang babae ay yung simbahan. At bawat member ng simbahan, spiritual na simbahan ng Panginoon, sila yung kasintahan na naghihintay ng pagdating ng Panginoong Hesus. Interesting. Tingnan nating mabuti. Anong ginawa ng babae? Si Rebecca, okay? Kanyang pinainom yung mga kamelyo. Kanyang ikinuha sila ng tubig dun sa balon. Okay? At marami siyang kamelyo. Ang kwento ay 10 mahigit yata yung kanyang kamelyo. At grabing uminom ito mga. Pero kanyang binuksan yung tubigan at pinainom silang lahat. Hindi mo maiwasan na ikumpara dun sa meeting ng Panginoong Hesus sa John chapter 4 with the Samaritan woman. Diba? Nung siya ay pinainom ng tubig ng Samaritan woman at ang Panginoon in exchange ay binigyan siya ng bagong identidad at binigyan din siya ng tubig na kahit kailan ay hindi na siya mauuhaw magpakailanman. Yung Samaritan woman sa John 4 na nagbago ang kanyang buhay, nagbago ang kanyang tadhana dahil na-meet niya sa isang balon ang Panginoong Hesukristo. Okay? Sa Genesis 15, mababasa mo yung servant ni Abraham na pinangalanan. Ang pangalan niya ay Eliezer. At ang ibig sabihin ng Eliezer o meaning ng Eliezer sa Hebrew ay God is my helper or the helper God. Okay? Ang Panginoon yung aking katulong. O kaya naman ang Panginoon yung aking alalay o kaalalay. Okay? At ito yung pangalan na Eliezer. Interesting kasi sa John 14 verse 26, tinawag na helper yung Holy Spirit. Sabi niya, but the helper, sabi ni Jesus, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Ito yung pangako ni Jesus Christ na siya ay aalis. Pero kapag umalis siya, ang hahalili sa kanya ay yung mga aliw o helper. At sino yung helper na ito? Yung pangatlong persona ng pagka-Diyos, yung Espiritu Santo, na ipapadala ng Ama pagkatapos niyang umalis si Jesus Christ. At yung Holy Spirit na ito ay tinawag na helper, mga aliw, katulong. Okay? Very interesting kasi habang hindi mo mababasa si Isaac na nagsisimbolo ng Panginoong Hesus, pagkatapos niyang maihandog yung kanyang sarili dun sa Mount Moriah, hindi mo na siya mababasa. Okay, mababasa mo na lang siya nung na-meet na niya yung kanyang asawa. Okay, sa pagitan nito, naghahanap si Eliezer, yung helper ng kanyang mapapangasawa. At interesting, nung umakyat si Jesus Christ, nagsimula ng mabuo yung kasintahan ng Panginoon, yung simbahan. At paano malalaman yung magiging parte ng simbahan o magiging bahagi ng simbahan, yung kasintahan ng Panginoon? Hindi lamang sila mananampalataya, kundi sila ay puspos ng Espiritu Santo. Sila ay tinatatakan ng Holy Spirit. Sila ay binibigyan kasi ng presensya ng mga aliw. At yun yung magsasabi kung sino yung magiging katipan o kasintahan ng Panginoon na sasalubong sa Kanya isang araw. Kaya nga yung kwento ni Isaac sa chapter 22 ay yung kanyang paghahandog ng kanyang sarili. Kwento ni Jesus Christ ng paghahandog ng kanyang sarili. At yung paghahanap ng kanyang mapapangasawa at yung meeting niya sa kanyang mapapangasawa. Yung paghahanap ng kanyang mapapangasawa, yun yung gospel period. From the day of Pentecost hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, na yun na yung great supper or wedding supper of the Lamb of God with His bride. Ang chapter 22 at 24 ng Genesis ay kwento ng hain ng Panginoon, Hesukristo, pagdating niya, at yung pagdating ng Espiritu Santo upang tatakan ang magiging bahagi ng kanyang katawan o ng kanyang kasintahan. Si Isaac ay mahalaga kasi ito ay kwento ng grasya ng Panginoon at pagliligtas
sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at ng Holy Spirit sa Old Testament. Dito naman, grace, the presence of God. Okay? Grace, the presence of God. Ito naman ay tagpo nung Exodus, nung ibinibigay kay Moses yung 2 tipak ng bato na pinagsulatan ng mga kautusan. Sa Exodus 33 verse 12, I know you by name, sabi ng Diyos, and you have also found favor in my sight. Hindi natin alam, pero mapapansin natin na bago ibigay kay Moses na inatasan na kanyang pamunuan yung bansang Israel palabas sa Egypt papunta sa Promised Land, nasabi ng Panginoon sa kanya, kilala kita sa pangalan at ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin, sa aking harapan. So si Moses ay paborado, siya ay graced, di ba? Kaya siya ay inatasan, kaya siya ay pinagkatiwalaan. Ang mga binigyan ng biyaya o pabor ay mga pinagkatiwalaan at inatasan na gumawa ng isang bagay. Sa verse 14 at saka 15, and he said, sabi ni God, my presence will go with you and I will give you rest. And he said to him, sabi niya, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. Sabi ng Diyos, my presence will go with you. Pansinin natin ito, kasi ito'y maganda. Nung sinabi ng Panginoon, you have found favor in my sight. Okay? Merong grasya ka sa akin. Sabi niya, at sinabi niya kay Moses, my presence will go with you and I will give you rest. Okay, at sabi ni Moses, totoo. Dapat sumama yung presensya mo sa akin kasi kapag hindi sasama yung presensya mo sa akin, hindi ako pupunta sa promised land. Kasi it will not be a blessing kapag wala yung presensya mo. Tila bagay yun yung sinasabi ni Moses. Kasi ang pagpapala para kay Moses ay ang presensya ng Diyos. Pero mapapansin natin na bago itong pagsasabi ng Panginoon na ang presensya ko ay mapapasayo at makakasama mo, sinabi niya na nakasumpong ka ng biyaya sa akin. At ang biyayang ito ay yung kanyang pagliligtas. At ang presensya niya yung magliligtas kay Moses at sa Israel. Kaya nga ang kanyang biyaya o favor ay ang kanyang presensya. Siya mismo ang biyaya, di ba, na sumasama kay Moses. Nasabi ni Moses, hindi yung pupuntahan kong promised land, yung biyaya mo, kundi ikaw ang mahalaga. Ikaw yung biyaya. Sa Exodus 33 verse 16, kaya nga sabi ni Moses dito, how shall it be known that I have found favor in your sight? Paano malalaman ng iba na nagkaroon ako ng biyaya mula sa iyo, na binigyan mo ko ng biyaya? I and your people, ako at ang bayan mo. Paano malalaman ng iba na may biyaya ka sa akin at sa bayang Israel? Is it not in your going with us so that we are distinct, I and your people, from every other people on the face of the earth? Paano malalaman ng ibang tao na kami ay biniyayaan mo? Ako at ang bayang Israel. Hindi ba kapag ikaw ay sumama sa amin, magiging kaiba kami sa ibang mga tao sa lupa? Ang magpapaging iba sa atin, sa ibang tao, ay hindi yung ano paman kundi ang Diyos lang. Kapag ang presensya niya ay sumasa atin, kapag siya ay sumasama sa atin, di ba? At ito yung pangako ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, I will be with you always. Sabi ni Paul, kinukot niya yung sa Hebrews, kinukot niya yung Psalms. Sabi niya, the Lord will never leave you nor forsake you. Kasi siya yung pinakamahalagang presensya. Kasi siya yung favor o grasya. Sabi niya, paano kami magiging biniyayaan mo? Sumama ka sa amin. Kasi hindi kami aalis, hindi ako aalis kapag wala ka. Kasi ikaw ang aming biyaya. At dahil doon, magkaiba kami ng ibang mga tao at ibang mga bayan. Why? Kasi hindi mo sila sinasamahan. Wala yung favor o grace mo sa kanila. Kasi ang favor at grace ni God ay ang kanyang presensya. At pagkatapos nun, ibinigay na sa kanya yung mga kautusan.
ito yung pag-ulit ng mga kautusan kasi nabasag yung isa nung una, di ba? Ito ang pag-ulit. Binigay ulit yung kautusan. Yun pa din yun, pero panibagong kopya ng bato. At pagkatapos niyang ibinigay, sinabi ng Diyos sa kanya, sinabi ni Moses sa kanya, ipakita mo sa akin yung kalulatian mo, gusto kitang makita. Sabi ng Diyos kay Moses, hindi mo ko pwedeng makita kasi kapag ako nakita mo, kahit sino makakita sa akin mamamatay. Pero biniyayaan siya ng Panginoon kasi sabi niya, o sige, pumunta ka dyan sa tabing ng bato at dadaan ako at makikita mo yung likod ko, hindi yung harap ko. Yun yung sinabi niya. Okay, so nakipag-usap si Moses dito sa Sinai sa Panginoon at binigay sa kanya yung kautusan at nakita niya yung presensya ng Panginoon dito. At sa 34 verse 29, when Moses came down, nung bumaba na siya mula sa Sinai, with the 2 tablets of the testimony in his hand as he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face shone because he had been talking with God. Nung bumaba na si Moses sa pakikipag-usap sa Diyos, ay nagliwanag na yung kanyang mukha. Dahil siya nakipag-usap sa Diyos. Dahil siya ay kasama ng Diyos doon. Diba? Sa verse 30, Aaron and all the people of Israel saw Moses. Nung nakita si Aaron at ng iba pang mga tao ng bayan ng Israel, si Moses, the skin of his face shone, na nagniningning yung kanyang mukha. They were afraid to come near him. Kaya ginawa nila, tinakpan nila yung mukha ni Moses kasi takot sila. Diba? Hindi nagtagal, nawala din yung glory na yun ng Panginoon. Hindi na nagliliwanag at nagniningning yung mukha niya pagdaka. Pero habang ito ay maningning, hindi nila makita, hindi ay nilang tumingin at tinakpan nila ito. Ikinikwento ni Apostol Pablo yung pangyayaring ito sa New Testament. Okay? At mababasa natin itong ganito ding grace sa New Testament. Pero ang pinatutungkulan ni Apostol Pablo dito ay ang pagdating ng bagong tipan. Okay? Si Jeremiah muna bago si Apostol Pablo. So ang pag-uusapan naman natin ngayon, biyaya in the New Covenant. Okay? Kasi yung binigay kay Moses ay yung Old Covenant, pero ito ay hindi sinunod ng mga Israelita, kaya ang Panginoon ay nangako ng isa pang biyaya sa kanila, bagong tipan. At ito'y prinapisay ni Jeremiah sa 31 verse 2. Thus says the Lord, the people who survived the sword found grace in the wilderness. So nandito ang Panginoon na nangangako sa bayan ng Israel. Okay, kahit sila ay mga nalabi sa mga giyera, na sila lang yung mga tira-tirang mga tao sa giyera, sabi niya, makakasumpong sila ng biyaya o pabor mula sa akin. Kalahati ng verse 2 at saka verse 3. When Israel sought for rest, the Lord appeared to him. Okay? Sa ganito masusumpungan ng Israel yung biyaya. Kung matatandaan ninyo, yun din yung sinabi ng Diyos kay Moses, di ba? Bibiyayaan kita, kilala kita by name, at ikaw ay biniyayaan ko. At nakasumpong sila ng rest sa Panginoon. Dito ganun din. Biniyayaan niya ang Israel. At sabi niya, when Israel sought for rest, nung hinanap ng Israel ang kapahingahan, the Lord appeared to him. Dahil ang kapahingahan ay ang Panginoon. Diba? From far away, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Dumating yung Panginoon dahil naghahanap ng kapahingahan mula sa giyera ang Israel at siya nakasumpong ng biyaya sa Panginoon. At sino yung dumating na rest o biyaya? The Lord appeared to him from far away dahil siya ay mayroong pag-ibig sa kanya. At ang expression na siya ay minamahal, ang pagdating ng biyaya, ang pagdating ng Panginoon sa Israel. Jeremiah 31 verse 31, behold, the days are coming, sabi niya, bago matapos yung chapter, di ba, nung ipinangako niya na siya ay dadating bilang biyaya, nung pinangako ng Diyos na siya ay dadating upang maging kapahingahan, ang presensya niya ay darating ng personal. Sabi niya, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Sa ganitong paraan, dadating ang biyaya ng Diyos sa Israel, di ba? Sa isang bagong tipan. Di ba? Sabi niya, bagong tipan.
Ito yung biyaya ng Diyos. Ito yung bagong kapahingahan dahil naghahanap sila nito, ang pagdating ng presensya ng Panginoon sa bagong tipan. Verse 32, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. Yung bagong tipan na ito, na magdadala ng presensya ng Diyos sa kanila upang magdala ng kapahingahan, ay hindi katulad ng tipan na ibinigay niya sa kanilang mga magulang dahil ito ay kanilang binasag, hindi sinunod. Okay? So, bagong tipan ito. Ito yung pagdating ng Panginoong Hesus. Ito yung pagdating ng Diyos na magpapakita upang magbigay sa kanila ng kapahingahan. Napakaganda kasi nung dumating yung Holy Spirit, sinabi ni Apostol Pablo, ang speaking in tongues, yan ay prophesied ni Isaiah sa chapter 28, sabi niya. At magbibigay ako ng bagong wika sa kanila at ito ay magiging kapahingahan sa kanila. So yung pagdating, yung appearance o appearing ng Panginoon upang magbigay ng biyaya at magbigay ng kapahingahan ay yung pagdating ng Panginoong Hesus at pagdating ng Espiritu Santo, ang persona ng pagka-Diyos, upang magbigay ng ikalawang tipan, upang palitan yung unang tipan na nabasag. So verse 33, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Ito yung bagong tipan. Hindi na sa bato isusulat, subalit isusulat na sa mga puso nila, kasi ang mga bato ay matitigas, pero magiging malambot na yung kanilang mga puso. Ibig sabihin, alam na nila sa mga puso at mga isipan nila, kaya kaya na nilang ipamuhay ang salita ng Panginoon at tatawagin silang mga bayan ng Diyos dito sa bagong tipan na ito. Ito ay ibinigay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Tinanggap ng ilang mga Hudyo, pero ito ay tatanggapin ng madaming mga Hudyo bago dumating ang Panginoong Hesus. Pero nakikinabang sa bagong tipan ay mga hintil katulad natin ngayon. Sa 2 Corinthians 3 verse 6, ito yung sinasabi ko kanina, na pagbanggit ng Apostol Pablo ng kung ano yung nangyari nung time ni Moses habang nasa Sinai siya at nung pagdating ng bagong tipan katulad ng sinasabi ni Jeremiah sa Jeremiah 31. Sa 2 Corinthians 3 verse 6, who has made us competent to be ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Sino yung nagbigay sa amin upang kami maging may kakayahang mga ministro ng bagong tipan, sabi niya. Hindi ng titik, kundi ng spirito. Ang bagong tipan ay sa pamamagitan ng spirito. At ang bagong tipan sa pamamagitan ng spirito ay magbibigay ng buhay. Why? Kasi yung lumang tipan na isinulat sa mga tipak ng bato, mga letra yung ginamit ng Panginoon, ay pumapatay. Bakit siya pumapatay? Kasi hindi nila masunod yung lumang tipan. At ang hindi pagsunod doon, ang kabayaran ay kamatayan. Subalit ang bagong tipan ay magbibigay ng buhay. Dahil ang Panginoong Hesus sa bagong tipan ay pipirma ng kanyang dugo. Siya ay mamamatay. Hindi yung mga tao yung mamamatay, kundi siya yung mamamatay. Upang yung bagong buhay ay makamtan sa pamamagitan ng pagdating ng Espiritu Santo. Yung dalawang persona ng pagka-Diyos, yung persona at presensya ng Diyos sa anak at sa Espiritu Santo, ito yung magdadala ng bagong tipan at magdadala ng buhay sa mga tatanggap. 2 Corinthians 3 verse 7, now, if the ministry of death carved in letters on stone came with such glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory, which was being brought to an end. So, ikinikunta ni Apostol Pablo dito na yung unang tipan, yun yung pagkuha ni Moses sa Sinai ng tipan, ng mga tipak ng bato na nakasulat ang tipan at dinala niya sa mga tao. At pagbaba niya mula sa Sinai, nagniningning na ng biyaya ng Diyos yung kanyang mukha dahil nakausap niya doon ang Diyos sa itaas. Dahil nagpakita ang Diyos sa kanya, di ba? At pinangakuhan siya na sasamahan siya ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay sasama sa kanya. So ito yung binabanggit dito ni Apostol Pablo. Ang tagpong yun, yung pagdating ng
lumang tipan o unang tipan na papalitan ng bagong tipan sa Espiritu. Kaya nga sa verse 14, sabi niya, their minds, yung mga Israelita na nakakita si Aaron kay Moses, na nagniningning yung mukha niya, tinakpan nila yung mukha ni Moses upang hindi sila masilaw. Pero sabi niya, their minds were hardened. For to this day, when they read the Old Covenant, that same veil remains unlifted. Hanggang ngayon, sabi ni Apostol Pablo, ang mga Hudyo, kapag binabasa nila yung lumang tipan, yung Old Testament, that same veil, nandun pa din yung takip, yung belo na nakatakip sa mga mukha nila upang hindi nila maintindihan yung Old Testament. Hindi pa din natatanggal yung belo because only through Christ is it taken away. Matatanggal lang yung takip ng lumang tipan at maiintindihan nila yung lumang tipan sa pamamagitan ni Kristo. Dahil bakit? Dahil ang patungkol sa Old Testament ay patungkol sa Panginoong Hesus. At yun yung isang halimbawa, yung buhay ni Isaac, ang bugtong na anak na inihain. Yun ay kwento ni Jesus Christ. Diba? Ang Old Testament ay maiintindihan lang through Christ. Kasi kwento ni Jesus Christ ang Old Testament. Sabi niya sa verse 16 at 17, but when one turns to the Lord, the veil is removed. Okay? Through Christ, yung veil is taken away. Kapag bumaling ka, sabi niya sa verse 16, sa Panginoon, ang belo ay matatanggal. So, dun sa verse 14, si Kristo yung magtatanggal. Di ba? Dito sa verse 16, 17, ang Panginoon yung magtatanggal ng belo. Ngayon, sino yung Panginoon na ito? Sa verse 16 at 17, now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sinabi niya na ang Panginoon na magtatanggal ng belo sa verse 16 ay ang Espiritu, ang Holy Spirit. Huwag nating tingnan na magkasalungat ito. Subalit, ang bagong tipan ay binubuo ng pagdating ni Jesus Christ at ang pagdating ng Holy Spirit. Sila yung dalawang magtatanggal ng belo upang maintindihan yung Old Testament at matanggap yung lasa, yung sustansya na sinasabi at pinapangako ng Old Testament na ginagawang tunay at realidad sa bagong tipan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Holy Spirit. Grace, salvation, gift of God through Jesus and the Holy Spirit. Maraming uri ng grace, maraming uri ng biyaya, ng pabor, ng undeserved gift mula sa Panginoon. Pero yung ultimo na kaloob, ultimo na pabor at ultimong biyaya ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at ng Holy Spirit. Katulad ng nakita natin at naintindihan mula sa Old Testament na pinatutunayan ng New Testament. Kaya nga kapag sinabi niyang Ephesians 2 verse 8-9, for by grace you have been saved, sa pamamagitan ng biyaya kayo ay naligtas. Alam na natin yung ibig sabihin ni Apostol Pablo. Sa pamamagitan ng pagdating ni Jesus Christ, ang biyaya ay dumating sa pamamagitan niya. Pero sa pamamagitan din ng Espiritu, ang Espiritu ng biyaya, tayo ay naliligtas. Hindi lang definition, hindi lang kahulugan ng biyaya yung sinasabi niya dito, kundi yung persona ng pagka-Diyos, yung presensya ng Diyos na dumadating upang tayo ay pagpalain, upang tayo ay bigyan ng pabor at iligtas. Kaya nga sabi niya, by grace you have been saved through faith. Ito yung ating paniwalaan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Diyos at sa pamamagitan ng pagdating ng Diyos, sa Espiritu Santo at sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. And this is not your own doing. It is the gift of God. Not a result of works so that no one may boast. Okay? So, ganito din yung sinabi ni Apostol Pablo sa Titus 3, verse 5. Sabi niya, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. Iniligtas niya tayo, sabi niya kanina sa Ephesians 2 verse 8, sa pamamagitan ng biyaya. Dito naman iniligtas niya tayo ayon sa kanyang habag.
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So paano tayo nililigtas ng habag niya? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pero sabi din niya dun sa Ephesians 2 verse 8 at saka 9 kanina, nililigtas niya tayo sa pamamagitan ng biyaya. Ito'y kaloob ng Diyos. May iba ba yung sinasabi niya dito? Hindi, iisa lang siya. At titingnan natin yung comparison. Sa Titus 3 verse 5, He saved us according to His own mercy by the Holy Spirit. Sa Ephesians 2 verse 8, 9, for by grace you have been saved. Sabi niya kanina, by mercy. Dito naman, by grace. By the Holy Spirit, sabi niya sa Titus. Pero dito sa Ephesians 2, it is the gift of God. Ang grace, ang nagliligtas sa atin. Ito yung biyaya ng Diyos. Ito yung habag ng Diyos. Ito ay kaloob. Kasi ito yung kaloob ng Espiritu Santo na binabanggit ng Acts 2 verse 38. Repent, be baptized, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yun yung gift of God. Yung Holy Spirit. Kasi ito yung presensya ng Diyos na magliligtas. Biyaya ng Diyos at habag ng Diyos upang iligtas ang sino man. Di ba? Ito ang Diyos na dumadating para tayo ay iligtas. So, yung gift of God, yun yung Holy Spirit. Ito yung magliligtas sa atin. Siya yung biyaya ng Diyos at siya yung habag ng Diyos. Yung Holy Spirit. Siya yung tagapagligtas. Katulad ng sinasabi niya ng Zechariah 12 verse 10. Spirit of grace and mercy. So, si Jesus Christ at ang Espiritu Santo, ang biyaya ng Diyos, ang magliligtas sa atin. Hindi lang si Jesus Christ yung ating dapat paniwalaan at tanggapin. Kinakailangan din nating tanggapin yung Espiritu Santo kasi ito'y pinangako ng Panginoong Yesus na magiging kahalili niya, the helper, di ba, na ipapadala ng kanyang Ama. Kaya nga naiintindihan na natin ngayon ang Ephesians 2 verse 8, 9. Okay? Na sa pamamagitan ng biyaya, yung kaloob ng Diyos, tayo ay naligtas kung tayo ay maniniwala dito. So, ikaw ba ay pinagkalooban? Ikaw ba ay narigaluhan na? Oo. Di ba? Pero kapag hindi pa, pwede kang marigaluhan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng favor of God. So dito sa pagtalakay na ito, gifted, understanding God's favor, ay ating pinag-usapan ang mga sumusunod. Grace, Jesus, and the Holy Spirit. Sila yung ultimo na pagdating ng biyaya sa atin. Isaac, the story of God's grace, salvation through Jesus and the Holy Spirit in the Old Testament. Napakagandang kwento, di ba, ng paghahandog ng isang ama ng kanyang bugtong na anak. Pero ito ay true to life sa buhay ng Diyos at ng kanyang anak na si Jesus. Pero nasalamin kay Isaac sa Genesis 22. At sa Genesis 24, yung pagdating ng kanyang mapapangasawa sa pamamagitan ng paghahanap ng kanyang servant, si Eleazar. At ito yung panahon natin ngayon. Yung Holy Spirit ay binibigay upang magtatak ng mga tao upang maging kasama sa pagsalubong sa Panginoon isang araw. Grace, the presence of God. At dito nakita natin na ayaw ni Moses umalis dahil ang alam niyang favor ay ang presensya ng Diyos. At yun yung pagkakaiba nila sa ibang mga tao. Ang presensya ng Diyos na sumasama sa kanila. Next, grace in the New Covenant, pangako ng Diyos na papalitan yung bagong tipan sa pamamagitan ng sa pagdating ng bagong tipan sa pamamagitan ng Holy Spirit, di ba? Sa 2 Corinthians chapter 3. Finally, sabi niya, grace, salvation, gift of God through Jesus and the Holy Spirit. Dito in-explain natin sa 2 Corinthians chapter 3, sa Titus chapter 3, kung paano yung Holy Spirit at ang Panginoong Yesus ay binanggit upang i-usher, okay, dalhin ang bagong tipan sa atin na magdadala ng kalubusan ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Ephesians 2 verse 8 to 9 ulit. Naiintindihan na natin na ang grace, the gift of God, siyang nagliligtas sa atin at siya yung dapat pagbatayan ng ating pananampalataya. Hindi siya doctrine ang grace, kundi persona siya.
ng Panginoong Hesus at ng Espiritu Santo na ipinadala upang iligtas tayo. Yan, 3:16, for God so loved the world, He gave. Pero sinabi din niya na ang Holy Spirit ay pinapadala upang maging biyaya sa atin. Okay? Sa Titus 2 verse 14, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. And the grace of God are the persons of God in the Son and in the Holy Spirit. Gifted, understanding God's favor. Sana meron tayong napulot upang mas lalo na tayong ipagsaya ang ating kaligtasan. Ito po ay isang medyo mas malawak na pagtalakay tungkol sa grace of God that saved us. Let's pray. Ama, nagpapasalamat kami sa pagpapadala mo ng iyong anak na si Jesus. Hindi mo pinigilan ang biyayang ito upang siya ay magbayad ng aming kasalanan, ng aming kamatayan. At salamat sa pagdating at pagpapadala mo ng isa pang biyaya ng iyong presensya sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kaming mga patay dati sa kasalanan ay maging buhay sa iyo. Buhay na katanggap-tanggap. Dahil itinuturo niya ang mga kautusan na aming lalakaran, kanyang itinatatak sa mga puso namin upang maging kasama namin ang gabay. Nagpapasalamat kami sa mga salita mo na totoo at tunay, nagiging kalakasan ng aming pananampalataya, nagiging kasiguraduhan ng aming mga paglilingkod. Samahan mo kami, Panginoon, sa mga pagtalakay na katulad nito palagi upang kami, Panginoon, ay mas maging rooted, umugat, Lord God, sa iyong mga aral, umugat sa iyong mga katotohanan na palaging siyang nagpapalaya sa amin. Tulungan mo ang mga kasama namin, ang mga kaibigan namin dito sa live stream na ito upang maintindihan nila ang kahalagahan ng iyong biyaya para sa kanilang kaligtasan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat po sa inyong pagdalo. At kapag kayo ay interesado sa kaligtasan, kapag kayo ay naghahanap ng kaligtasan, kung kayo ay binabagabag ng mga salita na inyong mga naririnig o narinig at nangangailangan pa ng higit pang pagpapaliwanag o gumagawa na kayo ng desisyon upang kayo ay maligtas sa kaligtasan, ay makipag-usap lang dun sa mga tao na nag-imbita sa inyo. O kaya sino pa man na mga taong kakilala ninyo dito sa live stream, online meeting na ito. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ang pagpapala ay sumaatin. Hindi lamang sa araw na ito, sa pagtitipong ito, kundi araw-araw ng buhay natin at ang proteksyon ng Panginoon laban sa anumang masama at anumang sakit. Pagpalain po tayong lahat ngayong araw na ito. Maraming salamat, Pastor Eugene, for our communion message. Bago tayo dumako sa ating communion prayer, ay ibibigay ko muna kayo sa ating iPraise team for our praise and worship.
Itinataas po namin ang kupitan na ito na sumisimbolong dugo ni Jesus Christ at ang tinapay na ito na sumisimbolo namang katawan ni Jesus Christ.